Good morning po sa lahat. And again, happy Lord's Day po ulit sa bawat isa. So kahit na po balik po sa English yung language po natin ngayong service and sa binasa po natin kanina. So hayaan niyo po ulit ako na Tagalog pa rin yung gamitin po natin. Lalo na rin po sa babasahin po natin galing sa scripture. So galing pa rin sa ang Biblia 2001 yung version po na gagamitin ko. Pero still, ito pong sermon, since tayo pa rin po ay nasa series ng ating epistle o sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. So still, for our semi-lectio continua. So ito pong ating sermon ay galing sa panulat o kathani Reverend Noli Malabuyo from Big Springs Community Church. And originally preached po ito noong October 10, 2021. Ito pong sermon. Okay. So sabi po kanina sa text na binasa po natin, lalo na sa verse 26. So may kita po natin yung statement na all Israel will be saved. Or sa Tagalog, sabi ko nga ito yung babanggitin din natin, ang buong Israel ay maliligtas. And ito po yung isa sa mga most widely debated na statements pagdating sa Biblia. And actually, kahit nga po, parang nasa intro pa lang tayo, kahit po sa maiksing paraan, ika-classify ko po yung mga views tungkol sa usapin na binanggit ko. Ano po bang ibig sabihin kapag sinabing ang buong Israel ay maliligtas? All Israel will be saved. What is the meaning of that? Ito po yung sa pamamagitan po, i-expound natin siya sa pamamagitan ng tatlong views. And ito po tatlong views na babanggitin ko po. Sumasang-ayon po lahat sila na ang buong Israel ay maliligtas. Lalo na sa huling bahagi ng end times bago magbalik ang ating Panginoong Hesukristo mula sa langit. So, isa-isahin po natin. Ang unang main view is future mass conversion of all or many Jews. May ilang nagtitake nitong view na naniniwala po sila na lahat ng Jews ay maliligtas. Hindi lang basta malaking number. So tinuturo po dito na kahit sa eternity, magkakaroon ng distinction sa pagitan ng mga Hudyo at Hintil or between Jews and Gentiles. Kaya po may lalabas dito sa view na to, may dalawang klase ng bayan ng Diyos. Dalawang klase, Israel and the church. So ito po yung mga view ng mga pre-millennialist or para mas maging familiar po kayo, ano ba ibig sabihin nun? Pre-millennialist. Sila po yung mga naniniwala na merong secret rapture. Naniniwala rin sila na merong literal millennium or eksakto 1,000 taon kung saan maghahari si Kristo sa isang restored national Israel mula sa Jerusalem. And may iba naman pong version with this first view or nuance nitong first view, particularly majority ng mga Reformed theologians. So this is a nuance po nung dinescribe ko kanina. And ang view naman nila, kapag sinabing ang buong Israel or all Israel na binabanggit dito sa text, ang pinapatungkulan nila is yun po ay large-scale conversion ng mga Hudyo. Pero di lahat sa kanila. So ito po yung nuance of this view. So second naman, yung pangalawang main view is that yung sinasabi dito po na ang buong Israel ay maliligtas, tumutukoy sa lahat ng mga elect or sa salvation ng lahat ng mga elect or mga hinirang, Hudyo man o Hintil. So ito po yung view ni John Calvin. So ito po yung second view. Ganyan po yung description niya. And yung pangatlong view naman is that yung sinasabi dito na buong Israel, tumutukoy sa kabuang bilang ng elect na mga Hudyo na pinili ng Diyos na iligtas. So ito naman po yung view ng mga minority sa mga Reformed theologians. And since this is a manuscript from Pastor Noli, ang kwento po niya, habang sinusulat niya daw po itong sermon, nag-survey po siya sa mga naging professor niya. And kahit magbabasa po tayo, lalo na sa area ng eschatology or study of the end times, nandun po yung iba't ibang view. And unahan ko na rin po kayo, pinapakita po nito sa atin na walang dapat na maging dogmatic about this subject. Okay?
And balik nga po ako about po sa kwento ni Pastor Nolly. Doon po sa pagtatanong niya sa mga seminary professors niya, merong dalawang pabor sa first view na merong large scale or malawakang conversion o pagbabalik loob ng mga Hudyo. May isa na pabor sa second view, which is about the elect Jews and Gentiles. And interestingly, merong dalawa namang pabor sa third view. Ibig sabihin na maliligtas yung elect na Jews. Si R.C. Sproul po ay pabor sa first view or large scale na conversion ng mga Hudyo. And kung tatanungin daw si Pastor Nolly about sa view niya, ang sagot po niya ay third view. Tungkol sa kabuong bilang ng mga Hudyo na pinili ng Diyos na iligtas. And sa akin naman, since nagkaroon din kami ng opportunity for online Bible study tungkol sa eschatology or end times. So, nandito po ako sa third view na merong elect na Hudyo na pinili ng Diyos na iligtas. Yet, according pa rin by grace. Pwede pa rin bang magkaroon ng malawakang salvation ng mga Hudyo? Iyon po ay ipagpapaubaya po natin sa Diyos. Kasi kung babasahin po natin, pabalik-balik, yung mga discussions tungkol sa topic po na to, makakonclude po natin na may point yung bawat view. And nag-argue po lahat sila mula na makita natin sa Scripture. So, balik po tayo sa ating text. So, sa unang 10 talata ng Roma 11, so dito natin, babalik na po tayo as we expound. Sinagot ulit ni Pablo yung paulit-ulit na tanong. And ito po, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? And ang sasagot po ulit ni Pablo, very forceful, wag namang anuwang mangyari. Yun sinasabi ni Paul, wag nawang mangyari. Then, nagbigay siya mismo ng example ng isang Hudyo na iniligtas ng Diyos. And ang example niya from the Old Testament or lumang tipan, tungkol sa panahon na nagreklamo si Elias sa Diyos. Sabi niya na siya na lang yung natitira sa Israel na tapat na naglilingkod sa Diyos. Pero sinaway siya ng Diyos. And sinabi ng Diyos kay Elias na may natitira pang 7,000. Pero niyo po, 7,000 na tapat na Hudyo na hindi alam ni Elias. So kaya po, ang conclusion dito, hindi ni-reject ng Diyos ang sarili niyang bayang Israel. Hindi sila ni-reject ng Diyos at all. So case in point, sila Pablo. Yung iba man niyang mga kasamang tapat na Hudyo, isama pa yung ibang 11 apostles, yung mga Hudyo na nakatira sa Roma, and sa napakarami pang lugar, sila po yung mga elect Jews or hinirang na mga Hudyo na nakikita yung tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero yun nga po, unfortunately, or sa kasamang palad, merong great majority na hardened. So makita po natin mula sa talata 7 to 8, ang iba ay pinapagmatigas or hardened. Ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkakahimbing, ng mga matang hindi tumitingin at ng mga tengang hindi nakikinig hanggang sa araw na ito. And para ipakita na hindi pinabayaan ng Diyos ang mga Hudyo, so babanggitin po ni Pablo itong three-phase salvation plan para sa mga Hudyo at mga Hintil. So sa talata 11 to 15, dito po may kita po natin na nagbunga ng kaligtasan sa mga Hintil, yung mga pagsuway o kaya yung pagkahulog at mga kasalanan ng Israel na siya po naging dahilan ng jealousy ng mga Hudyo. And sa talata 16 to 22 naman, so pinutol ang mga Hudyo mula sa cultivated olive tree ng Diyos. So para magbigay daan naman sa pagkasama ng mga Hintil. So tayo po, kasi tayo po ay Gentiles, tayo po ay grafted in, o dito sa Tagalog, isinanib. Tayo po ay isinanib at maidagdag sa nalalabing tapat ng mga Hudyo. Or sa English nga, the remnant Jews. So, and dito naman next, sa talata 23 hanggang 32, so ito na, pangatlong plan. Kapag naligtas na ang lahat ng mga hinirang na Hintil, so muling isasama ng Diyos ang mga Hudyo sa cultivated olive tree ng Diyos. And ito po ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tunay na pananampalataya at pagsisisi.
So, dun po sa overview na narinig po ninyo. So, ang theme or ang title po ng sermon po natin ngayong araw is God's Three-Phase Salvation Plan for His One People. Sa Tagalog, tatlong yugto ng plano ng kaligtasan ng Diyos para sa kanyang iisang bayan. So, meron po tayong tatlong sermon points. Number 1, the trespass of Israel, ang pagsuway o pagkahulog ng Israel. Number 2, the salvation of Gentiles, ang kaligtasan ng mga Hintil. And number 3, the full inclusion of Jews, ang lubos na panunumbalik ng mga Hudyo. So, pero bago pong lahat, bago tayo mag-dive deep, so manalangin po tayo para sa gabay ng Diyos. Aming mapagpala at makapangyarihang Diyos, habang lumalapit kami sa iyong salita, kinikilala namin, Panginoon, na ikaw lamang ang nagbibigay ng karunungan at pagkaunawa sa aming puso at isipan. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu para tanggapin namin ang iyong mga katotohanan ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Alisin mo po ang anong mga sagabal, katigasan ng puso na maaring humadlang sa amin sa pakikinig ng iyong salita. Magsalita ka, O Panginoon, sapagkat nakikinig kaming mga lingkod. Naway ang iyong mga salita ay patuloy na magtuwid sa amin, magpalakas ng aming loob at magpabago sa amin, patungo sa mas matibay na pag-ibig at pagsunod kay Kristo. Ngayon, Panginoon, pagpalain o palakasin mo ang aming lingkod, Panginoon. Sa akin, Panginoon, na maghahatid ng iyong mensahe ngayong tanghali para may pangaral ang iyong ebanghelyo ng may linaw at kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Aming Diyos, sa iyo lamang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakilanman. Amen. Ngayon, punta na po tayo sa unang puntos ng sermon, the trespass of Israel. So pag-usapan po natin yung pagsuway o pagkahulog ng Israel. Yung first phase o unang yugto ng salvation plan ng Diyos para sa kanyang sariling bayan is yung unbelief, trespass, and disobedience ng Israel sa mga kautusan ng Diyos. Pero po, pakinggan niyo po ito. Parehas po sa talata 11, so hindi na stumble o natisod ang mga Hudyo sa mga kautusan ng Diyos para po sila ay tuluyang mahulog. And ito po kasi yung pagtingin ng mga Gentile believers sa Roma about sa mga unbelieving na mga Hudyo. Pero ang sinasabi po ni Pablo, hindi. Ito po yung sinasabi ni Paul sa atin. Pinaliwanag ni Pablo na hindi sila pinahintulutan ng Diyos na tuluyan at lubusang mahulog bilang kanyang bayan. Kahit po na nasa unbelief at pagrebelde yung Israel. In fact, may mas malawak na plano ang Diyos. Alam ng Diyos ang wakas mula sa simula dahil itinakda na niya ang lahat na mangyayari bago pa man likain ng Diyos ang buong sanlibutan. And dito po natin may kita yung wisdom o karunungan ng Diyos na may kita po natin sa kanyang redemptive plan. Another question, ano po ba yung plan na to? So una, pahihintulutan ng Diyos, meaning He allowed Israel. Pahintulutan ng Diyos ang Israel na manatili sa kanilang kalagayan ng unbelief and rebellion for a time. So hindi binulid ng Diyos ang Israel sa kasalanan, but He allowed them. So kahit nung makita po natin, kahit nung ipinangaral ng Panginoong Hesus yung ebanghelyo, so sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya lamang, kaso kahit na po ganun, hindi pa rin sila nagsisi. Hindi rin sila naniwala. Pagdating naman, not only to our Lord Jesus Christ, pero kahit na rin po sa mga apostol, ipinangaral naman nila yung ebanghelyo sa buong Roman Empire, nagpatuloy yung mga lingkod ni Kristo sa pamamagitan ng mga overseers. Yung pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo sa loob ng 2,000 years, meaning hanggang ngayon is nangyayari siya. In front of you. Pero kahit po na ganun, kakunti lamang yung ani na mga Jewish souls. And may kita po na patuloy sila naghihimagsik laban sa Diyos. Pero ang patuloy po na inaani yung mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng pangangaral ng tunay na ebanghelyo. So dito po natin makita sa talata 12.
na gumamit si Pablo ng isa pang how much more comparison or sabi nga dito, gaano pa kaya? And ang sinasabi ni Pablo is, kung yung unbelief and rebellion ng mga Hudyo ay nagbunga ng kaligtasan para sa mga hintil, and ito na po, gaano pa kaya kapag muling isama yung buong bilang ng mga Hudyo? So hindi ba't lalo pong dadalo yung kayamanan ng awa at pagpapala ng Diyos sa mga hintil at sa buong sanlibutan? Eh ngayon, ano po ba yung ibig sabihin nung sinasabi dito na full inclusion? Or sa Tagalog, lubos na panunumbalik ng mga Hudyo. Gaya po ng nabanggit po kanina, pwedeng ibig sabihin po nito ay kaligtasan sa lahat ng Hudyo o malaking bilang ng mga Hudyo. And kung yung malawak na pagbabalik loob o conversion ng mga Hudyo, yun po ay bahagi ng plano ng Diyos. So ibig sabihin, and ito na rin po yung nararanasan natin, na lalo pang magkakaroon ng mas malawakang pagbabalik loob o conversion para naman sa mga hintil. Then sa talata 13 hanggang 15 naman, so gumamit naman dito sa text po dito ng panibagong comparison and contrast at the same time sa plano ng Diyos para sa mga Hudyo at mga hintil. And dito sinasabi ni Pablo na naging daan yung pagkatakwil or rejection ng Diyos sa Israel. So para i-reconcile ng Diyos sa sarili niya sa sanlibutan. And dito sa kabaliktaran naman, yung huling pagtanggap ng Diyos sa mga Hudyo, so yun po ay magiging buhay mula sa mga patay para sa kanila. So ano pong ibig sabihin nun? So this could mean one or both of two things. Pwedeng tumutukoy po ito sa pagtamasa ng mga Hudyo sa mga pagpapala ng Diyos sa panahon ng large-scale conversion sa kanila, or pwede rin pong ibig sabihin ito na yung mga hinirang or elect na mga Hudyo na pwedeng napakarami, bubuhayin ng Diyos mula sa mga patay sa pagbalik ulit ng Panginoong Hesukristo. So nevertheless, ibig sabihin, maghahatid po ito ng complete turnaround sa kalagayan ng mga Hudyo. So mula sa kanilang pagsuway o pagkahulog, so patungo sa lubos na panunumbalik, and mula naman sa pagkatakwil or rejection, patungo naman po sa buhay mula sa mga patay. And sa parehong paraan po, yung pagsuway o pagkahulog ng Israel naghatid ng ganap na pagbabago sa kalagayan ng mga hentil. So meaning, mula sa pagiging eternally lost, ngayon po, tayong mga hintil, tulad natin, meron ng kaligtasan o sabi nga riches o kayamanan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So katulad po ng sinasabi sa Roma 9:23. Roma 9:23, ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga kinaaawaan na kanyang inihanda ng una pa para sa kaluwalhatian. At as isa pa pong text, at sa Efeso 1 talata 18, Efeso 1 talata 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. And dito po, ang next na po natin pag-uusapan is the salvation of Gentiles or kaligtasan ng mga hentil. So dito po naman tayo pupunta sa verse 16 na nag-transition si Pablo mula doon sa unbelief and rebellion ng Israel o yung kanilang pagkatakwil o rejection ng Diyos, then papunta naman po sa kaligtasan ng mga hentil at doon sa kayamanang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. And dito, gumagamit po si Pablo ng dalawang illustration. And dito para mas maunawaan po natin. Yung una is yung dough offering or masang inialay bilang mga first fruits or mga unang bunga. And galing po yun sa mga bilang 15, talata 17 hanggang 21, mga bilang 15 or Numbers 15, 17 to 21. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ng Israel, pagpasok ninyo sa lupang aking pagdadalhan sa inyo, ay maghahandog kayo ng isang alay sa Panginoon tuwing kakain kayo ng tinapay ng lupain. Sa pinakauna sa inyong masang harina,
ay maghahandog kayo ng isang munting tinapay bilang isang handog. Kung paano ninyo ginagawa ang handog mula sa giikan, ay gayon ninyo ihahandog ito. Sa pinakauna sa inyong masang harina, ay magbibigay kayo sa Panginoon ng isang handog sa buong panahon ng inyong salinlahi. So dito makikita po natin na dapat nilang ihandog sa Diyos, yung first fruits o yung unang bunga mula sa buong masa o kaya buong limpak ng harina para sa paggawa ng tinapay. And sinasabi, dito po ang point is, kung banal yung unang bunga ng masa, banal din yung buong masa. So, ang pangalawang illustration naman, tungkol naman po sa isang puno. So, kanina po masa, kanina naman puno. And sinasabi, kung yung ugat, ito po yung illustration, ay banal, ganun din sa mga sanga. So, in-interpret po ng mga kanamihan sa mga Bible scholars, ito pong passage na to, na tumutukoy yung unang bunga at yung ugat na sinasabi dito sa mga patriarchs ng Israel, sina Abraham, Isaac, and Jacob. Pero, hindi po ibig sabihin po nito na dahil holy yung mga patriarchs, holy na rin o banal na rin lahat ng mga Hudyo. Hindi po yun ang sinasabi. Pero ibig sabihin lamang po nito na yung mga patriarch, sila yun po yung unang bunga or ugat ng covenant nation of Israel na hinirang, ibig sabihin, sila yung mga pinili ng Diyos mula sa buong sanlibutan. So ito po yung ibig sabihin na sinasabing ang ugat ay banal dito sa talata 16. So yun po yung ginawang segue ni Pablo papunta po dun sa susunod na illustration. Another illustration pa. So tungkol naman po ito sa cultivated olive tree or pinayabong na punong olibo. So, ang agad po kasi na concern po dito kapag binabanggit ito, ano po ba itong punong olibo na binabanggit dito sa text? Ano yung ibig sabihin po nun? Alam niyo po, madalas po kasi na ginagamit ito pong punong olibo bilang picture ng Israel sa lumang tipan. Meaning, the covenant people of God. And binasa po kanina yung dalawang halimbawa sa ating scripture lesson. Yung una po is sa Jeremias 11:16-17. And dito po sa Jeremias 11, talata 16-17, na pinaratangan ng Panginoon ang Israel dahil sa kanilang, dalawa pa rin, unbelief and rebellion. And dati, tinawag ng Diyos ang Israel na isang maganda, luntian or green at mabungang punong olibo. Ngunit dahil sa kanilang kasamaan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, susunugin ng Diyos ang mga sanga. And another one, sa Hosea 14, talata 4-7, ipinangako ng Panginoon na ibabalik niya ang Israel na siyang puno ng ubas. Ito naman po yung another parallel. Puno ng ubas or vine ng Diyos sa dati po nitong kagandahan at kasaganaan nito. So lalo na po sa talata 6-7 ng Hosea 14. Ang kanyang mga sanga ay yayabong at ang kanyang kagandahan ay magiging gaya ng puno ng olibo at ang kanyang bango ay tulad ng Lebanon. Sila'y muling maninirahan sa kanyang lilim, sila'y lalago gaya ng trigo at mamumulaklak na gaya ng puno ng ubas at ang kanilang bango ay magiging gaya ng alak ng Lebanon. So dito po sa mga passage na binasa ko po, it shows to us, pinapakita po nito sa atin, na merong judgment and restoration. So two things, judgment and restoration para sa bayang Israel. So yung mga sanga, halimbawa dito po, babalik lang po tayo konti sa prophecy ni Hosea. So yung mga sanga na nakikita po natin dito, yun po yung mga parehong Jewish branch na nabali mula sa punong olibo na makikita natin sa Roma 11:17. And in contrast, dun sa pagkaputol ng mga Hudyo mula sa punong olibo, so isinama yung mga sanga, I hope nag-gets niyo pa rin po, mula sa ligaw na punong olibo papunta po doon sa pinayabong na punong olibo ng Diyos. And ninunurish sila nitong mga mabubuting ugat ng pinayabong na punong olibo or cultivated olive tree. Ngayon po, ano pong ibig sabihin nun? Ano po yung sinisimbolize ng mga sanga ng mga ligaw na olibo? Yun po ay mga hintil. Na mula sa lahat ng mga bansa sa mundo,
na tinanggap ng Diyos matapos niyang itakwil ang mga unfaithful na mga Hudyo. And dahilan po ito para mag-rejoice ang mga Gentile believers na siyang iniligtas ng Diyos. This is a cause for rejoice, tama po ba? Pero sadly, hindi lang po rejoicing yung nangyayari, but yung pagkaputol ng mga sanga ng mga Hudyo, naging dahilan para magmataas yung mga Gentile believers sa Roman Church. And hinamak din nila yung mga Hudyo dahil sa kanilang unbelief. Kaya dito po binalaan ni Pablo yung mga hintil sa Roma 11:20-21. Sabi po ni Pablo, tama, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magmalaki, kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi pinanghihinayangan ng Diyos ang mga likas na sanga, ikaw man ay hindi panghihinayangan. So kaya po, kung itinakwil na pinutol ng Diyos ang mga Hudyo mula sa punong olibo dahil po sa kanilang unbelief at rebellion, gagawin din yun ng Diyos sa mga hintil. Kung hindi sila matatakot, o kaya magbibigay galang sa Diyos. At kung sila ay magiging unfaithful and rebellious. At kung hindi pinatawad ng Diyos, ika nga mga natural na sanga mo ng punong olibo ng Diyos, meaning yung mga Hudyo. So gaano pa kaya yung mga sanga ng ligaw na olibo na siyang isinama lang, meaning those Gentiles. So, hindi po dapat baliwalain yung kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Hindi rin dapat pong gawing license ng ating pong pagsuway sa Diyos. Kung hindi po, magiging severity o puot ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga sa mga hintil, Roma 11:22, kung hindi, ikaw man ay puputulin. Ngayon, maaari pong iniisip po ninyo, kung maaring putulin ng Diyos ang mga Hudyo at hintil dahil sa kanilang unbelief, rebellion, idolatry, dahil sa kanilang mga ginagawa na yun, ibig sabihin ba nito na maaring mawala ko ang kaligtasan ko? So kung sila nga na bahagi ng covenant people ng Diyos, pinutol ng Diyos kalaunan, paano ko makakatiyak na hindi rin ako mahuhulog mula sa biyaya o grace ng Diyos kung ako magiging unfaithful? Ito po yung mga tanong po sa atin. Yes, mapuputol ka mula sa punong olibo ng Diyos kung mananatili kang unfaithful hanggang sa katapusan ng buhay mo. But no, hindi ka lubusan at tuluyang mahuhulog mula sa biyaya ng Diyos kung ikaw ay tunay na isinama o engrafted ika nga sa mga sanga. Bakit? Bakit po? Dahil ipinangako yun ng Diyos sa kanyang salita. Noong mga nakaraang buwan, pinag-aralan na po natin yung Romans 8. Tama po ba? Kung saan mababasa natin sa talata 30 na hindi napuputol yung chain of salvation ng Diyos mula sa predestination o pagpili bago pa man hikain ang buong sanlibutan hanggang sa glorification o kaluwalhatian sa langit. So mas mag-dwell pa po tayo doon. Explain pa natin further. So, tinuro mismo ng Panginoong Hesus sa mga disciples niya na wala ni isa mang hinirang ang mawawala. So, bumula po ito sa Ebanghelyo ni Juan 6, talata 39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. And tinitiyak din sa atin ng Panginoong Hesus. Another one, sa 1 Kabanata 10, talata 28. Another passage na si Kristo, na sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. So ito po yung mga words na nanggagaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Mula naman po kay Pablo, Efeso 1, katalata 13 hanggang 14. Efeso 1, 13-14. So tinitiyak po sa atin dito ni Pablo na ang lahat ng mga tunay na mananampalataya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana. So dito po, pinapakita po sa atin na yun ang heavenly inheritance natin. And hindi kailanman maaaring baliin ng Diyos ang mga pangako niya.
So another one, kino-comfort din po tayo naman ni Apostol Pedro sa unang sulat ni Pedro 1 talata 4. Unang sulat ni Pedro 1 talata 4 na sinasabi dito ni Pedro na ipinanganak tayo muli para tumanggap ng isang manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, na inilaan ng langit para sa inyo. And lastly, ito another one mula kay Pablo, nakakasiguro si Pablo sa Filipos 1 talata 6 na si Kristo ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. So, ilan lang po ito sa mga passage or talatang nagbibigay sa atin ng comfort, lalo na po sa panahon na meron tayong alinlangan tungkol po sa kaligtasan natin. So, ulitin ko lang po, na binanggit ko rin kanina, hindi maaring baliin ng Diyos ang mga pangako niya. And tandaan po natin, kung kayang likain ng Diyos ang sansinukob mula sa wala, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, then, hindi mahirap para sa Diyos na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng kanyang mga hinirang. Pero may isa pa pong tanong sa atin. Paano naman po yung mga mukhang faithful na believer pero kalaunan nahulog? Halimbawa po ay si Judas Iscariote. Isa po siya sa mga unang disciples ng Panginoong Hesus na kasama po niya sa loob ng 3 taon. Ngunit kalaunan nahayag siya. Sabi nga dito bilang isang son of destruction o anak ng kapahamakan, ang ibig sabihin ay eternal hell. Kay Pablo naman, another series of passages na naman. So kay Pablo, nagbanggit po siya ng ilang mga pangalan na dating nasa loob ng iglesia, ngunit kalaunan, tinalikuran ang pananampalataya. Dito po sa ating halimbawa, unang sulat kay Timoteo 1, talata 19 hanggang 20, sabi po dito, sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi or rejecting conscience, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito, sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang wag manlapastangan. Another one, pangalawang sulat kay Timoteo 2, talata 16 hanggang 18, subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat ito'y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Kasama sa mga ito si Himeneo at si Fileto na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Kanilang ginugulo ang pananampalataya ng iba. And ito rin po yung dahilan, aside kay Paul o kay Pablo, kung bakit sigurado naman si Apostol Juan na hindi kailanman naligtas sa simula pa lamang si Judas at iba pang mga nagpapakita lamang na sila ay mananampalataya. So unang sulat ni Juan 2 talata 19. And sinasabi familiar po yung bawat isa sa atin dito. And sinasabi dito ni Juan, sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin ay magpapatuloy, sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So sa mga passages po na yon, may isang meaning lang po yung mga hindi nagpatuloy sa pananampalataya hanggang sa katapusan. Hindi sila tunay na ipinanganak na muli, born again, or regenerated. Kaya't sumakal sa kanila o kaya nagpatigil sa kanilang pananampalataya yung mga thorns and thistles or mga alalahanin ng sanlibutan ito. And ito rin po yung dahilan bakit ina-affirm sa Belgic Confession, Article 29. Hindi lang po natin binasa ngayon dahil medyo mabahaba lang po siya. Pero dito sinasabi sa Belgic Confession, Article 29, na yung visible church lagi pong binubuo ng mga tunay at huwad ng mga mananampalataya. So, pero ang comfort po natin dito po sa lumang tipan na pinrophesy po ng Diyos sa atin na may kita po sa awit 98 talata 3. Sabi po dito, nakita ng lahat ng mga dulo ng lupa ang kaligtasan ng aming Diyos.
sa Isaiah 49 talata 6 na dito po ipinrophesy din po ng Diyos na yung kanya magiging anak na siya po ang magiging pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Then, ang amazing thing po dito, mga kapatid, yung mga bansang dating mga kaaway ng Israel na bayan ng Diyos. So yung mga kaaway po na ito, sila po yung may kisama sa mga Hudyo sa pagsamba sa tunay na Diyos at tatanggapin ang pagpapala mismo ng Diyos. Makita po natin sa Isaiah 19, talata 25. Pagpalain ng bayang kong Ehipto at ang Assyria na gawa ng aking mga kamay at ang Israel na aking mana. Dito po natin makikita po unti-unti yung wisdom ng Diyos. So, short recap lang po muna sa mga napag-usapan po natin para makasunod po ulit ang lahat. Sa napag-usapan po natin bago po tayo pumunta sa third point o ikatlong puntos. So, sa unang phase ng redemption plan ng Diyos para sa kanyang iisang bayan is yung pagkatakwil niya sa Israel dahil sa kanilang unfaithfulness and rebellion. And sa ikalawang phase naman, yung pagsama ng mga hintil sa iisa at pinagyabong na punong olibo ng Diyos. Okay? So ngayon po, ang pag-usapan naman natin is yung third phase. The full inclusion of the Jews. Ang lubos na panunumbalik ng mga Hudyo. Ito po yung third phase, sabi ko or ikatlong yugto, yung tinatawag na regrafting o pagsanib muli ng mga Hudyo sa iisa at tunay na punong olibo ng Diyos. And question for us, paano po ito mangyayari? So sinasabi ni Pablo sa talata 23 na yung mga Hudyo na hindi sila magpapatuloy sa di pagsampalataya, sila ay mapapasanib sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila ay isanib na muli. Makikita natin dito yung grounds ng mga pangyayaring to. And ni-reveal ni Pablo sa ating mga hintil na mystery ito. Ito po ay, sa Tagalog, hiwaga. Yung ito pong regrafting ng mga Hudyo. Ito po yung bagay na nakatago noon, meaning ito nga po yung mystery, nakatago noon pero inihayag na ngayon sa mga tapat na mga mananampalataya. So, and sa panahon pong ito, sabi nga sa talata 25, na yung pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. So, ang mystery is yung hardening ng Diyos sa Israel na bahagya lamang at pansamantala. Meaning partial and temporary. Kailan matatapos yung partial hardening na to? So, inireveal sa atin ni Pablo hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Ito pong bagay po nito, nagmula po siya mismo sa ating Panginoong Jesus. Sa salita po niya mula sa Ebanghelyo ni Lucas 21, talata 24. Lucas 21:24. Sila ay, sasabi po dito ng Panginoong Hesus, nagpapatungkol po sa mga Hudyo. Sila ay mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ng Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang panahon ng mga hentil. So yun po yung key phrase po doon. Hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. So dito, pinapahayag ng Panginoong Hesus yung prophecy tungkol sa pagkawasak ng Juda at ng Jerusalem. So kasama din po yung templo doon. Lalo na sa kamay ng mga Romans ng 70 AD. So mula po noon hanggang sa matupad, sabi nga dito, matupad ang panahon ng mga hintil. So sinasabi sa text sa Lucas 21, so sasakupin at pamamahalaan ng mga bansang hintil ang Jerusalem. Ngayon, kailan po matatapos itong pananakop ng mga foreign forces sa Jerusalem? So, makita natin sa history, natapos po yun noong 1967, noong pinalayas ng Israel ang mga Arabo mula sa city sa panahon ng Six-Day War. And mula noong taon na yun hanggang ngayon, so may complete control ang Israel sa Jerusalem. Ang tanong, sino po ba'y nakakaalam kung yun na po ba yung sign ng nalalapit na wakas? Alam natin na darating yung fullness o yung panahon ng mga hintil kapag naligtas na lahat ng mga hinirang na hintil mula sa lahat ng mga bansa. And kapag nangyari po ito, yung mga hinirang naman ng mga Hudyo
Sabi, iba't ibang view man, whether great number or remnant, muli po silang ikakabit sa punong olibo ng Diyos. So, and mula nung 1967 hanggang sa kasalukuyang panahon, so nasasaksihan natin yung conversion ng maraming Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. So, pwedeng ibig sabihin po nito na malapit na yung araw ng lubos na panunumbalik ng mga Hudyo. Kaya po, malapit na rin yung katapusan ng panahong ito. We are at the end of the age na, yes, wala pa rin nakakaalam kung kailan eksakto. Pero pinapakita po nito sa atin na yes, malapit na po ang katapusan. And ito po yung lahat sa mga binanggit ko, yung kukompleto sa three-phase plan ng Diyos para sa kanyang iisang pinayabong na punong olibo or one cultivated olive tree. So meaning, yung kanyang iisang bayan at bansa. So kaya po, sa lahat po na nandito, mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, sino ang magliligtas sa mga Hudyo mula sa kanilang unbelief and rebellion? Alam niyo po, nag-prophesy si Isaias na yung tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 59, talata 20, ang isang manunubos ay darating sa Zion at sa kanila sa Jacob na humihiwalay sa pagsuway, sabi ng Panginoon. Dating disobedient, yung parehong Hudyo at mga hentil na pinili ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Pero lahat sila ay tumanggap ng awa mula sa Diyos. Or rather, tumanggap tayo ng awa mula sa Diyos. And ngayon, parehong mga Hudyo at hentil, sila po ay mga iisang sanga ng punong olibo ng Diyos. Dahil sabi nga sa Efeso 2, talata 14 hanggang 16, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati or dividing wall of hostility. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayoy gumagawa ng kapayapaan at kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa pamamagitan yon ay pinatay ang alitan. Kaya po, katulad po sa hymn na In Christ there is no east or west by Michael Perry, wala nga lang po sa Psalter hymnal natin, In Christ there is no east or west by Michael Perry. Ang sabi sa lyrics, In Christ there is no east or west. In Him, no pride of birth. The chosen family of God has blessed now, spans the whole wide earth. For God in Christ had made us one from every land and race. He reconciled us through His Son and met us with His grace. And yun po yung pinakadakilang balita sa buong mundo, sa kasaysayan ng sangkatauhan, mga kapatid. Na bago palikain ng Diyos ang sanlibutan, meron na siyang plano na iligtas mula sa kasalanan ang kanyang mga hinirang na bayan mula sa lahat ng mga bansa, tribo at wika. And yung bagay po na yun, hindi po natin yung maaarok. And yun po yung nananatili po sa atin na kamangha-mangha. Hindi lang po para kay Pablo, kundi para sa atin din. Yung mga hintil na mga dating kaaway ng Diyos at mga rebelde laban sa kanyang mga kautusan at mga Hudyo na dating itinakwil ng Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at mga kasalanan. Pareho nila, Hudyo man o hintil, pareho nilang pupurihin at pasasalamatan ng Diyos ng may pagkamanha at kagalakan. Ang katulad po ng sinasabi ni Pablo sa Roma 11:33 hanggang sa talata 36. And sinasabi dito ni Pablo, O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? Sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Pero mga kapatid, ito po yung patuloy nating papuri sa Diyos na makita po natin sa talata 36.
sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming mga pangyarihang Diyos, kami po ay patuloy na namamanga sa iyong malulhating karunungan at awa. Ayon po sa iyong salita, Panginoon, itinakda niyo na dumating ang kaligtasan sa parehong Hudyo at Hentil, na pinakikita ang kayamanan ng iyong biyaya sa aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Panginoon, kamangha-mangha ang lalim ng iyong kagandahang loob na sa pamagitan ng pagkatisod o pagkahulog ng Israel na dumating ang kaligtasan sa mga bansa. At ngayon pa man, Panginoon, sa katapatan mo, hindi mo sila itinakwil magpakailanman. Ang iyong mga kaloob, iyong mapagtawag sa amin na hindi nababawi. At ikaw ay nagtitipon mula sa bawat bansa, sa bawat wika at mga tao na tinubos mo para sa iyong sarili. At nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil kay Kristo. Siya po ang tunay na puno ng ubas na sa pamamagitan ng pananampalataya. Kami na dating mga ligaw na sanga ay ikaw mismo ang nagsanib tungo sa iyong punong olibo. Mga tawag na kaming hintil na kasama sa iyong bayan. Kaya Panginoon, panatilihin mo kaming mapagpakumbaba upang wag mo kaming magbalaki, kundi lagi naming alalahanin na nananatili kami sa iyong biyaya lamang. At dinadalangin namin sa iyo, O Diyos, na alisin mo ang anumang tabing sa puso ng mga hindi pa naniniwala. Tawagin mo sila sa tunay na pagsisisi upang sila rin ay magkaroon ng kagalakan sa kaligtasang matatagpuan lamang kay Kristo. Nawa mga katotohanan ito ang mag-udyok sa amin, sa iyong iglesia, sa pagsamba, sapagkat mula sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan mo at para sa iyo lamang ang lahat ng bagay. Panginoon, sa iyo lamang ang kaluwalhatian magpakilanman. Amen.